So tayo po'y manatili lang nakatayo mga kapatid. Babasahin po muna natin ang Word of God. Sa aklat ng Marcos 12:30, ganito po ang sabi. Sa Tagalog Contemporary Bible, ang sabi rito, kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Purihin ng Panginoon, palakpakan natin minsan pa ang Diyos na buhay. Kapag kabasa ng kanyang salita, maaari na po tayo makaupo. Ngayong umaga, ang message ko po ay may pamagat na mahalin ang Diyos ng buo. Ayan, no? So yan ang ating message. Ang title ng ating topic ngayong umaga, mahalin ang Diyos ng buo. Mahalin ang Diyos ng 100%. Amen. At dahil ngayon po ay month ng Pebrero, tinatawag na Love Month, at buwan din ito ng mayroong Valentine's Day, kaya ang aking message ay iuugnay ko pa rin sa love. Pakisabi nga sabay-sabay, love. Ayan, no? So ayon po dito sa talata, ipinag-utos ng ating Panginoong Hesus na dapat nating mahalin, dapat nating ibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ibig sabihin, mamahalin natin ng Diyos ng buo nating pagkatao. Amen? Purihin ng Diyos. At ngayong umaga, ang aking mensahe ay itutukoy ko po sa Diyos at itutukoy ko rin sa mga magpartner, mag-asawa, magjowa ngayong umaga. Amen? Praise God. Wala naman siguro sa atin dito mga kapatid, na kung pag-uukulang ka ng pagmamahal, gusto mo kalahati lang. Amen? Papayag ka ba, Mrs.? Sasabihin ng asawa mo sa iyo, alam mo, darling, mahal kita pero kalahati lang. O kaya sabihin mo sa kanya, alam mo, sweetheart, mahal kita, kaya lang, at kakaperanggot lang. So, hindi tayo matutuwa. Bagkos, gusto natin, kung mamahalin tayo, ay 100%. Amen? Kasi sigurado, pag sinabi mo sa asawa mo, darling, mahal kita, kalahati lang. Huwag mo nang asama ka, uwi ka pa ng bahay. Praise God. Ang hirap din po sa isang sitwasyon na nagmamakaawa ka para ka lang mahalin. Katulad ng ibang eksena, sabi ng iba, okay lang maging kirida mo ako, basta akin ka lang. Ang dami pong ganyan, pilit na isinisiksik ang sarili nila sa maling relasyon. Amen ba? Alam nyo, meron po akong napanood sa Facebook, isang 69 years old na babae, kinasal sa 30 years old na binata. Sino nakapanood nun? Di ba? No? Siguro nung napanood ito ng maraming napataas ang kilay. Pero ganun po talaga ang pag-ibig. Kapag buo, hindi pinag-uusapan ng edad. Amen? Alam niyo ba na ang misis ko matanda sa akin ng 5 taon? Oo, pero mas mukha ako matanda sa kanya, di ba? Praise God, no? So sa binasa po nating talata, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo na mahalin natin ang Diyos ng buo nating pagkatao. Kaya ang tanong, bakit dapat mahalin natin ang Diyos ng buo? Bakit hindi kalahati lang o 1/4? Bakit buo? So meron akong 6 na reason na sasabihin kung bakit mamahalin natin ang Diyos ng buo at bakit mamahalin mo ang asawa mo ng buo. Amen? Yung partner mo ng buo. Una, upang hindi tayo magtaksil sa Kanya. Amen? Kapag mahal natin ang Diyos ng buo, hindi natin siya pagtataksilan. Tama po ba yun?
Mateo 26, verse 15 hanggang 16. Sabi po dito, sinabi niya sa kanila, ano ang ibabayad ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Noon din ay binigyan nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang traidorin si Jesus. Ayan, no? Sabi sa talata, si Judas ay isa sa 12 disipulo ni Kristo. Si Judas, madalas po siyang kasama ni Jesus, naaralan po siya ni Jesus ng mga doktrina mula sa Panginoong Kristo. Nasaksihan din ni Judas ang mga himala, naranasan niya yan, nakita niya yan, nasaksihan yan. Subalit dahil sa pagkasilaw niya sa salapi, sa halagang 30 pirasong pilak, nagawa niyang magtaksil kay Kristo, ang magtraidor. Sa ating mga anak ng Diyos, ang ating pagmamahal patungkol sa pananampalataya ay dapat sa Diyos lang. Amen? Sabihin nga natin, sa Diyos lang. Siya lang ang ating iibigin ng tunay at hindi ang mga bagay sa mundo. Kasi meron pong pag-ibig sa Biblia na delikado po. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, ang sabi diyan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. So sabi po sa verse, ang ibigin ng salapi ay napakamapanganib, napakadelikado. Bakit? Maaring magtulak sa iyo ito para gumawa ng kasamaan at ang mabigat, mapatalikod sa Panginoon. Amen? Alam nyo, ganun din po sa nagmamahalan, sa magkasintahan, sa mag-asawa, sa magpartner. Kung buo ang pagmamahal mo sa Kanya, hindi mo siya kakaliwain. Amen ba? Hindi mo siya pagtataksilan. Amen? Hindi mo siya ipagpapalit sa iba. Amen? Praise God. Sa programa po ni Senador Rapi sa TV, ang dami pong lumalapit na problema sa kanilang programa tungkol sa mag-asawa. Napapanood ko kasi yan eh. No? Nirereklamo nila ang kanilang asawa na huling may kalaguyo. No? Nagtataksil. Ayan. May mga asawang lalaki na nagrereklamo, meron ding asawa na babae na nagrereklamo, pareho nagrereklamo. Amen? Praise God. Purihin ang Panginoon. Naalala ko mga kapatid, noong nabubuhay pa po yung tatay ko, sabi ko nga sa inyo, yung aking ama, napaka-playboy niyan. Mga taong 1950s, 1960s, artista po siya sa pelikula. Opo. Bakat naman, di ba? Hindi, joke. Nag-artista po siya sa pelikulang mga aksyon, mga cowboy. Ano po? Sa pelikula ni Chiquito, meron po siyang palabas na Zorro. Yan, naalala niyo yung palabas ni Chiquito na Zorro. Isa po siya sa kontrabida ron. Ano po? At kasama niya yung mga sikat na kontrabida noong araw pa. Ano po? At nung nabubuhay pa siya, meron din po siyang kumpanya na pinamumunuan, kaya marami siyang pera. Ano po? At dahil marami siyang pera, marami po siyang naging karelasyon. Ayan, ano po? Noong nabubuhay pa po ang aking ama, minsan ay tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, Dad, ilan ba ang naging babae nyo? Ilan ba ang naging chicks nyo? Ang sagot niya sa akin, hindi ko na mabilang. Hindi na raw niya matandaan. Tinanong ko na lang ulit, sabi ko, kung ganon, ilang kami magkakapatid? Siguro naman tatandaan nyo. Sabi niya, kung di ako nagkakamali, mga 15 kayo. Ayan, 15 kami. Iba-iba po yung nanay. Ano po?
Kaya yung tatay ko, nung mamatay siya, nagdatingan yung iba-ibang nanay. Ano po? Ganun po talaga, no? So, kaya nung mag-asawa ako, sabi ko sa sarili ko, hindi ko gagayahin ang tatay ko. Sapat na yung misis ko sa akin, masaya na ako sa kanya. Amen. Amen ba? Mga mister, masaya na ba kayo sa misis nyo? Mga misis, masaya ba kayo sa mister nyo? Mga mag-boyfriend, girlfriend, masaya ba kayo sa darling nyo ngayon? Amen? Amen. Hebrew 13:4 ang pagkakasabi dyan. Hebrew 13:4. Tingnan nyo ang sabi dyan. Dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa at dapat ninyong iwasan ang pangangalunya sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalunya at ang mga immoral. So sabi sa talata, dapat pahalagahan ng mag-asawa ang kanilang relasyon. Walang mangangalunya, amen, dahil may hatol ito sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, bakit dapat mahalin ng Diyos ng buo? Pangalawa, upang hindi tayo manlamig sa Kanya. Amen? Kasi pag bahal mo ang Diyos ng buo, lagi kang nag-uumapoy, nag-uumalab sa pagmamahal sa Diyos. Pahayag chapter 2, verse 4 and 5, ito po ang sabi, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo, ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya, magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo, at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Praise God. So sabi po sa talata, napansin ng ating Panginoong Jesucristo ang mga anak ng Diyos sa church ng Epeso na ang pag-ibig nila kay Jesus, ang pag-ibig nila kay Kristo ay tumamlay. Amen? Nanamlay. Nawala yung alab. Amen? Nawala yung tamis ng pag-ibig nila sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang hamon ng Panginoon sa kanila, ibalik nila ulit. Sabi nyo nga, ibalik. Sabi ng Panginoon sa kanila, ibalik nila ulit yung alab ng kanilang pagmamahal. Amen? Alam nyo sa ating mga anak ng Diyos, kung paano po naging maalab ang pananalig natin sa Diyos nang tayo po ay makakilala kay Kristo, sana po hindi magbago yon. Amen? Dapat hindi po yun magbago kahit na lumipas na ang matagal na panahon at dumaan ang maraming pagsubok. Kasi po, ako first time kong makilala ang Panginoon, talagang sobrang init ko sa Kanya. At marami pong mga mananampalataya na yung sobrang init ng kanilang pagkakilala kay Kristo, minsan hindi na siya ganon kataasang level. Amen? Pero gusto ng Panginoon, mabalik yon. Amen po ba? Pilipos chapter 2, sa verse 1, ang sabi po dito, hindi ba't masigla kayo dahil kay Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na espiritu? At hindi ba't may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? So sabi po sa talata, masigla ang mga anak ng Diyos sa iglesia ng Epeso dahil sila ay may Kristo. Amen? At masaya din sila dahil alam nila mahal sila ni Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ba mga kapatid,
Maalab po ba at masigla tayo sa pagmamahal kay Kristo ngayon? Nangangako ba kayong hindi kayo magbabago ng pagmamahal sa Panginoong Yesus? Amen. Ganon din po sa mag-asawa. Ganon din po sa magkatipan. Kung buo ang pagmamahal ninyo sa isa't isa, hindi kayo magbabago ng pagtingin sa isa't isa hanggang sa inyong pagtanda. Marami mag-asawa, hindi naman sila hiwalay, magkasama naman sila sa bahay araw-araw, pero nagbago na yung tingin nila sa isa't isa. Hindi naman sila hiwalay. Di mo ba? Dati, ang sweet nila, ngayon, puro away na. Pero magkasama yan, ha? Dati, meron silang care sa isa't isa. Ngayon, manigas ka dyan. Dati gusto laging magkausap. Ngayon, ayaw ka nang kausapin. Amen. Dahil gusto lagi kang kasama. Ngayon, pinagtataguan ka na. Dati, lagi kang sinasabihan ng I love you. Ngayon, puro masasakit na salita na sinasabi sa'yo. Amen? Dati sabi niya, ikaw lang ang mamahalin. Ngayon, may kalaguyo ng minamahal na iba. Diba? Dati lagi mong pinupuri yung asawa mo, kasi yung, darling, ang ganda mo, ang pogi mo. No? Lagi mo siyang pinupuri. Ngayon, kapag tinatanong mo ang asawa mo, sweetheart, pogi ba ako? Ang sagot ng asawa mo, honey, kumain ka na. Gutom lang yan. Panatilihin po natin ang alab ng ating pag-ibig sa bawat isa. Ganon din kay Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ikatlo, bakit dapat mahalin ang Diyos ng buo? Number 3, upang hindi tayo mawala sa Kanya. Amen? Hindi tayo mawala sa Panginoon. John 15, verse 4 at verse 5. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Sabi po sa talata, nais po ng ating Panginoong Yesus na huwag tayong mahihiwalay sa Kanya. Amen? Dapat manatili lang po tayo na nakaugnay sa Kanya. Sa ganon, tayo po ay magbunga. Sabi nyo nga, magbunga. At syempre, kapag tayo po ay nakakabit at nananatili kay Kristo, meron tayong buhay. Amen? Na dumadaloy sa atin. At sinabi pa ng Panginoon, kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, marami ang sumunod sa Kanya, pero marami din ang hindi nagpatuloy. Amen? Tulad din ng ating mga kapatid kay Kristo sa panahon ngayon, siya dati pastor, ngayon hindi na. Dati siya isang leader, ngayon hindi na rin. Dati siya backup singer sa church, dati siyang elder sa church, youth leader sa church, Bible study leader sa church, nasa men's ministry, leader siya doon, sa women's, leader siya, aser, musician, ginagamit ng Panginoon sa gawain, pero hindi na ngayon. Iniwan niya na yon. Ayaw niya na. Yung paglilingkod niya sa Panginoon Diyos ay hindi niya na
pinagpatuloy. Amen? At yun po ang isang nakakalungkot na nangyayari sa ibang mga mananampalataya sa kanilang ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Hebrew chapter 12 sa verse 15, ang sabi diyan, ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaang umiral ang sama ng loob sa inyo at marami ang madadamay. Sabi po sa talata, walang sino man sa atin na dapat mapatalikod. Amen? Sa biyaya ng Diyos, kaya dapat po tayo mag-ingat. So, ganun din po sa mag-asawa, sa mag-partner, kung buo ang pagmamahal nyo sa isa't isa, hindi kayo maghihiwalay. Amen po ba? Mananatili ang inyong pagsasama kahit maraming problema ang dumaan. May mag-asawa ngayon na basta na lang iiwan ng kanyang asawa o kanyang kabiyak, ang dahilan, ayaw na daw niya. Yun lang. Ang saklap ng dahilan, no? Kasi hindi na daw niya mahal. Di po ba? Totoo ba na hindi mo talaga mahal o baka naman may iba ka na? Amen. Narinig ko sa isang pastor, yun daw pong salitang asawa, minsan daw habang tumatagal, yung salitang asawa, unti-unti yang nababawasan habang tumatagal. Halimbawa, nagkita ang magkumpare. Sabi niya, pare, kamusta na ang asawa mo? Ang sagot ng kumpare niya, pare, sawa na ako sa kanya. Nawala yung A. Sumunod na panahon, nagkita na naman sila. Pare, kamusta na ang asawa mo? Ang sagot, pare, naawa lang ako dyan. Kaya nagtitiis na lang ako dyan. No? Ano po? Nawala yung S. Sumunod na panahon, nagkita na naman sila. Pare, kamusta na ang asawa mo? Ang sagot niya, pare, wa na kami. Wa na. Nilayasan ako. Nawala yung A. Sumunod na panahon, nakita na naman daw sila, pare, kamusta na ang asawa mo? Ang sagot niya, pare, ano nga, nawala na sa katinuan, si Mrs. Nawala yung W. So, dapat tayong mga mister, kahit na may pagbabago na sa pisikal ni Mrs. at ugali, dahil nagkakaedad na, pero hindi pa rin ito dahilan para hiwalayan. Kung dati ang hugis ng katawan ng misis mo, hugis Coca-Cola na maliit. Ngayon, tumagal ang katawan niyan, hugis Coke pa rin. 2 liters na nga lang. Pero hindi mo pa rin siya ipagpapalit. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ganun talaga eh. Amen. Kung dati lagi si Mrs. laging amoy baby oil. Ngayon, lagi na siyang amoy katingko. Dapat siya marin ang mahal mo. Amen? Meron pa rito mga di ba? Hindi nyo maiwasan eh kasi naglalabasan na yung kirot eh. No? Praise God, no? Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Kung dati, malusog siya, ngayon may sakit na siya, mahal mo pa rin siya. Amen? Praise God, no? Kung dati siya may trabaho, pero ngayon wala na siyang trabaho, mahal mo pa rin siya. Amen? Kung dati, bungangera siya, ngayon, bungangera pa rin,
Pagtiisan mo. Amen. Pagtiisan mo na lang. Ganun talaga. Marcos chapter 10 verse 9. Ang sabi diyan, hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, no? Sabi sa talata, ang pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin ng tao. Kaya kung may asawa na ang isang tao, wala naman silang problema. Huwag mo nang isiksik yung sarili mo sa Kanya. Number 4, bakit dapat mahalin ng Diyos ng buo? Upang hindi tayo makasakit sa Kanya. Amen? Kapag mahal natin ang Panginoon ng Diyos ng buo, wala tayong gagawin para masaktan ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 30, at huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. Sabi po sa talata, hindi natin dapat dulutan ng kalungkutan o pighati ang Espiritu Santo sa buhay natin. Amen? Bakit? Dahil ito ang tatak, ito ang tanda ng Diyos at katiyakan na tayo'y ligtas pagdating ng oras, pagdating ng panahon. Sabi nga, ang Diyos ay naninibugho sa oras na sumasamba tayo sa hindi totoong Diyos. Masakit ito sa parte ng Panginoon dahil siya ang nagbigay ng buhay sa atin, tapos sasamba tayo sa ibang Diyos, sa Diyos na hindi totoo. Exodus 34 verse 14, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Ang Diyos ay nagseselos, ang Diyos ay nakakadama ng paninibugho kapag ang kanyang mga anak ay sumasamba sa hindi totoong Diyos. Amen. So, ganun din sa mag-asawa, sa magkatipan, sa magpartner. Kung buo ang inyong pag-iibigan, walang sapakan na mangyayari. Amen ba? Kung buo ang inyong pag-iibigan, walang bugbugan na mangyayari. Walang sipaan na mangyayari. Walang balibagan na mangyayari. Walang batuhan na mangyayari. Amen. Walang murahan na mangyayari. Walang pukpukan ng kaldero na mangyayari. Amen ba mga kapatid? Ano po? Dito sa bansa natin, sinusulong ang divorce. Dati walang masyadong pabor dyan. Pero ngayon, dahil sa mga mag-asawa na sobra na kung manakit, sobra na kung mang-abuso, marami tuloy ang pumapabor na dyan. Ano po? Dati noong nangliligaw pa ang lalaki, pagkabait-bait. Ngayong naging asawa na, pagkasama-sama na ng ugali. Dati noong nangliligaw pa lang, hindi makabasag pinggan. Ngayon mag-asawa na, nang babasag na ng mukha ng asawa. Amen. Dati ayaw na ayaw niyang magagalusan ng kanyang minamahal. Ngayong asawa na niya, puro black eye na inaabot. Puro pasa sa katawan. Kaya sabi tuloy ni Mrs., tinatanong niya, darling, ito ba yung bituin na pinangako mo sa akin? Kasi pag sila nag-aaway, si Mrs. nasusuntok, nakakakita ng bituin. Amen. Dati sabi mo, siya lang ang iyong mamahalin. Ngayong asawa mo na siya, pumupunta ka pa sa dating apps. Naghahanap ka pa ng kadate.
nagpapanggap ka pang binata. Huwag ganun. Amen? Praise God. Hallelujah. Colossians chapter 3 verse 19, ang sabi diyan, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Amen? Mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmamalupitan. Mister, malas mo lang kapag nakapag-asawa ka na yung napangasawa mo ay player ng UFC. Patay ka. Amen, no? O kaya black belter pala yung napangasawa mo. Huwag kang magloloko-loko. Sabi sa talata, mga tatay, dapat mahalin ang asawa at huwag silang pagmamalupitan. Pagbubuhatan ng kamay, aabusuhin. Buti na lang, meron tayong batas na bawal ng nagmamalupit sa asawa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ikalima, bakit dapat mahalin ang Diyos ng buo? Number 5, upang hindi tayo sumuway sa Kanya. Amen? Kapag mahal natin ang Diyos ng buo, hindi magiging matigas ang ulo natin. Hindi tayo magiging masuwayin na anak ng Diyos. Amen? Mateo chapter 7 verse 21, ang sabi diyan, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Amen? Praise God. Sabi sa talata, paglilinaw po ng ating Panginoong Jesucristo, hindi sapat na dahil sa tinatawag niyang Panginoon, si Kristo, ay papasok siya sa langit. Mali po. Ang sabi po, dapat sumunod sa kalooban ng ating Ama. Amen? Para tayo po ay mapabilang, mapasali sa kaharian ng Diyos. Kung tayo pong mga magulang, nagtutuwid sa ating mga anak na pasaway, ganon din ang ating Ama sa langit. Hindi niya hahayaan ang kanyang mga anak gumagawa ng masama, kaya ito ay kanyang itinutuwid din. Amen? Hebrew chapter 12, verse 10. Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating Ama. Dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit, ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. Palakpakan ng Panginoon, no? Glory to God. So mga kapatid, sabi po dyan sa talata, bilang mga magulang, normal lang naman na dinidisiplina natin yung ating mga anak pag sila po ay naliligaw ng landas. Ginagawa po natin yan para naman sa ikabubuti nila. Amen? So, ganun din po ang Diyos. Sabi diyan, dinidisiplina niya ang kanyang mga anak para sa kanila ring ikabubuti. At dinidisiplina lang naman yan kung sumusuway. Kung hindi ka naman sumusuway, ba't ka naman didisiplinahin? Amen? So, ganun din po sa mga mag-asawa, sa magkatipan, kung buo ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa, dapat marunong kayong magbigayan. Amen? Marunong kayong sumunod sa isa't isa. Hindi yung lalaki lang ang dapat masunod kahit mali. Mali yun. Amen po ba? O kaya yung babae lang ang dapat masunod kahit mali. Di po ba? Isang dahilan kung bakit minsan nagsisimulang mag-away ang mag-asawa dahil sabi ni Mrs. kay Mr., darling, huwag kang mambabae Bawal ang manchiks Ang sabi ni Mr., yes naman, promise. Pero nang babae pa rin. Nag-promise lang.
Pero hindi naman niya ginawa. Ano po? Sabi ni Mrs. kay Mr., "Darling, huwag ka nang maglalasing ha." Ang sabi ni Mr., "Oo naman, promise yan." No? Pero pag uwi ni Mr., lalango-lango, no? Iikot-ikot maglakad, tapos amoy chiko, amoy alak, susuray-suray. Amen? So sabi naman ni Mr. kay Mrs., "Darling, huwag ka nang magbibinggo ha." Sabi naman ni Mrs., "Yes, darling, hindi na talaga." Pero magulat si Mr., narinig niya yung boses ni Mrs. bumobola. "Sa letrang E! Impyerno!" Ano ba kayo mga kapatid? Amen, no? Sabi ni Mr. kay Mrs., "Huwag ka nang mangangapit bahay, ha? Para makipagchismisa na." Oh, ang sabi naman ni Mrs., "Oo, nangako." Pero nagulat na lang si Mr. Biglang nagkwento si Mrs., "Alam mo ba, darling? Yung kapitbahay natin, alam mo, ang daming sinabi." So mga kapatid, sabi po sa Colossus chapter 3 verse 18, "Mga babae, pasakop kayo sa asawa nyo. Dahil yan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon." Amen? Sabi sa talata, ang mga misis dapat magpasakop, sumunod sa kanilang mister, lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Kapag sinabing pasakop, hindi mo aabusuhin yung asawa mo, hindi mo aalilain, hindi mo siya tatratuhing hayop, o pagbubuhatan ng kamay, o kaya ay babastusin mo siya, kundi siya ay iyong rerespetuhin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At panghuli, bakit dapat natin mahalin ng Diyos ng buo? Upang hindi tayo magdamot sa Kanya. Amen? Kapag mahal mo ang Diyos, kung ano yung inaakala mong mabibigay mo sa Diyos, gagawin mo yon. Amen po ba? Tandaan nyo, ang nagmamahal, nagbibigay yan. Amen. Praise God. Sabi po ng Marcos 12:17, "Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ibigay nyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos." Namangha sila sa kanyang sagot. So dito po sa talata, nilinaw po ng ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong Jesus, na yung para sa emperador o yung para sa gobyerno, para sa gobyerno yun, para sa emperador. Pero yung para sa Diyos, dapat ibigay mo rin yung para sa Diyos. Amen. Praise God. Maaring isipin natin, kailangan ba talaga ng Diyos ng pera? Hindi ba nasa Kanya naman na ang lahat ng bagay? Bakit mayroon pang para sa Diyos? Siguro may tinatanong natin gano'n, ano? So ang sagot po ng Panginoon dyan, ang para sa Diyos, ito po ay para sa suporta sa Kanyang gawain. Amen po ba? At ito ay pagsunod na rin natin sa kalooban ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 9 sa verse 7. "Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan." So sabi po sa talata, si Apostol Pablo ay nagturo sa mga believer sa Corinto na kung magbibigay sila, dapat ayon sa ipinasya ng kanilang puso. Dapat hindi sa pilitan, dapat gagawin po nila yan ng masaya. Bakit? Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay. Palakpakan natin ang Panginoon. At ganun din naman sa mga mag-asawa, kung talagang mahal mo ang asawa mo, mahal mo ang partner mo,
hindi ka magdadamot sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Alam nyo, nung binata pa ako, pag nagde-date kami ng misis ko, lagi siya ang gumagastos. Kasi wala akong pera eh. pero okay lang sa kanya yun, no? Kasi naiintindihan naman niya yung aking sitwasyon. Di po ba? So, ganun din naman. Amen? Kung mahal mo ang isang tao, hindi ka manghihinayang na maglabas ng biyaya mo para sa kanya. Amen? Praise God, no? Sabi nga si Mister nung nanliligaw pa, panay ang regalo sa nililigawan niya, bili nito, bili noon, wala siyang pake, kahit maubos ang pera niya, basta mabigyan niya lang yung kanyang gustong babae. Di ba? Kaya ba, Sister Nelly, maraming binigay sa inyo dati, Mister nyo? Di ba? Yung iba, nagbibigay pa nga ng kotse, gadget, di ba? Yung iba, nagbibigay pa nga ng house and lot. Di ba? Mga big time kung magbigay, no? Pero ngayong mag-asawa na, parang nawala na yung espiritu ng pagbibigay, no? Pinagdadamutan na si Mrs. Kapag humihingi ng pera si Mrs., laging sinasabi ni Mr., wala akong pera. Di po ba? Buti na lang, malakas ang radar ni Mrs. Amen. May sarili siyang CCTV. Alam niya kung saan tinatago ni Mr. ang pera. Di ba? Amen. Diyan pa kayo mga misis. Amen. No? Yung ibang mga misis, magaling sa math yan. Hindi mo maisahan yan. Pagdating sa pera, mahusay sa kwentahan yan. At matalas din ang mata niyan. Kabisado niya ang 1,500. Yung kulay niyan, kabisado niya. 50 tsaka 20. Kaya hindi ka makakalusot dyan, mister. Amen? Pati size ng barya, kabisado niya. Amen. Kapag si Mrs. nagyaya o si Mr. nagyaya na kumain sa labas, pagbigyan mo na, lalo na kung meron namang budget. Hindi yung tinatago-tago mo kasi ipansusugal mo lang. Diba? O kaya ipansasabong lang. O kaya ipanggigibik lang. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So mga kapatid, bilang pangwakas, ayon sa ating Panginoong Yesus, mahalin natin ang Diyos ng buong buhay natin. Amen? At ganun din sa mga mag-asawa, ganun din sa mga magkasintahan o magpartner na narito. Praise God. Siya ang pinili mo, siya ang ginusto mo, siya ang minahal mo, kaya mahalin mo siya ng buo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.